Namatay si Rizal dahil dinikit sa posporo. Yan ang kinamatay ni Rizal. So, nung nakaraan nag-trail dito, simula sa likod pa dyan, moto na yan, pag ganyan. Yan, dyan poste na yan dyan. So at least, ang ganda. Ang ganda rin. Tara na, tulungan ang bawat isa. Good morning mga ka-Franstar. So, sa araw na to mga ka-Franstar, tayo po ay babalik dun sa LTO. Pero bago natin puntahan at magparehistro, ay magpa-hilot muna tayo kay Frenzy dahil si Frenzy ay nilagnat. What's up mga ka-Franstar? Ayusin mo. What's up mga ka-Franstar? Franstar. Anong sakit? Saan? Asa mo sakit? Ulo. Sakit yung ulo ni Frenzy mga ka-Franstar. Sabi mo, love you all mga ka-Franstar. Adyo ha? I love you, Franstar. Okay. So yan mga ka-Franstar. Pilot muna natin, baka napila ito kasi panay laro to sa mga kapatid niya. At di may iwasan, magkasakitan. So ganun talaga mangyari sa mga bata. Normal lang talaga sa mga bata yung mga Franstar maglalaro. Di may iwasan na kasakitan sila. Kaya okay pass, alright. Ano ka te? Alright. Alright mga Franstar. So si Frenzy ay nahilot. Okay na, nahilot na. Kagusot. Salamat, Nay. Tapos na nahilot mga Franstar. Importante mahilot kasi panay laro to. At laging tinutulak, sinusuntok ng mga kapatid at mga ka-eskwela niya. So uwi na kami mga Franstar na. Right. Alright mga Franstar, so bumalik po kami. Ay doon namin yung mga bata, ihatid namin din sa school. At kasama pa rin si Frenzy. Shout out mga ka-Franstar. Mga Franstar. Medyo okay na. Okay lang sakit mo day. Nahilot na. Nahilot na. Alright. Hindi mo mag-ipanabiyan. Ano? Hindi na masyado yung ito. Kontrol na rin. Bakit namatay si Rizal? Lebron? Dari tanaw, bakit namatay si Rizal? May bak kasi sa matay mo gingan. Anong sinabi mo? Ikaw rin sis. Bakit namatay si Rizal? Idea? Ha? Tingin dito. Namatay si Rizal dahil dinikit sa posporo. Yan ang kinamatay ni Rizal. Tawa si Mrs. mga kapansa. Kama, anong kinamatay ni Rizal? Muna na karon. Alright, tuloy-tuloy lang tayo mga Franstar. Malapit na po tayo sa ating pororoonan. So after nito mga Franstar ay bumili po kami ng pasaw or pagkain ng baboy dahil ang aming baboy ay maliit pa. Malaki-laki na pero nag-free starter. Kailangan na ng starter mga Franstar. Daanan tayo mga Franstar, no? Kasi yung daanan Dito part na to, rough road. Rough road. Plasyon na sana. Diba? Ang gobyerno talaga mga Franstar. Buti pa doon sa amin. Hindi naintindihan, baka kinurakot. Pinasok sa magandang bulsa. Pero yun mo, maiksi na lang ito mga Franstar, hindi pa tinapos. Walang budget. Walang budget dahil naubos ng budget sa pasok sa bulsa. Garo, at nag-iapil-apil Right. Suko. Alright. So yan, pag umaga talaga mga Franstar, no? Marami talagang mga estudyante, natin na kanya-kanya mga magulang. Social. Kaya kayong mga estudyante ngayon ay magpakabait kayo kasi hatid sundo na kayo. So yung mga bata mga Franstar, wala na pagkaiba
sa Maynila at saka dito sa probinsya. Mga susi na rin sila. Susi, anong ibig namin si susi? Susi ng bahay. Sosyal na. Bakit? Ay mga brother, attention doon na rin sila. Hindi katulad sa kabataan natin mga 90s. Nako po, ay magtyaga ka sa 3 kilometro, 4 na kilometro, tapos yung ulam ginamos, bulad, saging pa, wala pang ulam. Naku, kawawa talaga. Pero ngayon, ibang iba na sila ngayon mga ka-Franstar. Ay nagagalit na pag walang baon. Sa atin dati ay magtyaga at magtiis. So ganoon talagang buhay. So dito sa Asis Alicia Elementary School, Bohol. Alright. So yan mga ka-Franstar. Galing to sa private. Agimong, tarang agimong naunsa naman. Buwan kasi doon. Talagang magbayad ng 1,000. Dito walang bayad kasi maraming project. Yan. Bye. Bye-bye. Alright, see you. Ate, paim nagtubig ha. So diretso kami mga Franstar, bibili kami ng pasaw ng baboy. Kailangan natin ng may kunting pagkikitaan mga Franstar. Ano na talagang buhay ngayon. Alright mga Franstar, so babalik na tayo doon sa LTO para matapos na yung registro sa ating motor, para makapunta na tayo ng Bukana. So ito na yung binili kong spider na helmet. So ito wala nang problema to pag lahat ng distance kasi safety ka dito. Si kahit umulan nakita mo mga Franstar. Franstar. Alright, ang ganda na Franstar. Pero wala nang problema. Yes. Alright mga Franstar, no? So ito na yung Talibon. Ito kubaliwa dyan ay Tagbilaran. Dito isla. Yun yung proper sa Talibon. Ayun, malapit-lapit na tayo mga ka-Franstar. Mga Franstar, so nandito na tayo sa Talibon, Bohol. Ayan. So okay na yung papel natin mga Franstar, no? Ready na for smoke test time. So punta na tayo dun mga Franstar. Alright. Alright mga Franstar, so okay na po yung natin, smoke test time. So dyan, so at saka insurance okay na rin. So pupunta na tayo ng LTO. Alright mga Franstar, so balik na naman tayo bukas. Still natin taga LTO. Balik na naman bukas mga Franstar. Ang galing. Alright, so okay lang yan. So balik-balik na tayo dito. Alright mga Franstar, so dito tayo. Punta tayo sa Capais Dam. So dito na tayo. Right. Ito yung Capais Dam mga Franstar, located at Ubay, Capais Dam. Anong barangay na rin anong? Lumangog, no? So Lumangog day mga Franstar, Lumangog, Ubay, Bohol. Alright, so yun, ganda no? So galing dito muna iwas ako tanong, no? Awasanan diri mga Franstar, diri yung Dipita. Yan, no? Alright. So yun. So yung panoramic doon mga Franstar, takpan doon pa yata yun. Doon pa nga,
doon. So yun. Ha? Ay, wala pa yun sa YouTube. Oo. Franstar Channel. Oo. So meron tayong kaibigan. Isa nga ni mo Long? Brian. Ano apelido? Colon? Brian Colon, mga Franstar. Mga subscriber natin, bagong kaibigan. So yun o. Wow. Daging isa na lang no? Maraming isa dito no? Daghan po, daghan? So asa man sila mga abre mo supply na tubig diha? Dari? Nari abrihan na eh? Wala, matik na awas diha, ug puno. Na, og di puno, di makasupply nga to. Din, Ay baw lang asa dapat pitag naanay kuan siguro. suplayan. Masigdad to siguro no, totoo. So di ko lang alam mga Franstar kung saan sila magbabawas dito kung sakaling kinakailangan ng tubig. Yun. So at least ang ganda. Ang ganda rin. Mayroong ganito, maganda kasi yung tingnan mga Franstar doon sa Abaca Dam. Doon talaga ginawa ng tourist spot nila. Nag-viral nga rin yun. Pwede nyo puntahan kung sakaling pupunta kayo doon. Dito. Asa magpasyalanan nilo? Sa Ubay? Itong katulad sa panoramic ba ba? Kung pares ka panoramic, asa man darapita? Adto kuan sa San Francisco. Sa isa. Karang taas ba nangyari? Asa man to? Adto lagi San Francisco. San Francisco? Asa man dito? Nadit nahan pa dito. Dire na pita. Wow, nakatutuwa ka to? Alright, so yun na mga Franstar, babalik na tayo, bababa tayo. Okay. Alright mga Franstar, so nandito na tayo sa Binabazi, Cambao, Alisabol. So napakagandang view. Yun. Yan ba yung panoramic natin mga ka-Franstar? At ito yung Kalintaan. Sa likod niya mga ka-Franstar ay ano po ang ano, Mabini, Mabini, Bohol. So hindi to Alisya to dito mga ka-Franstar, no? Itong banda na to. So yung pinaka-boundary, yung moto na yan mga ka-Franstar. So nung nakaraan nag-trail dito simula sa likod pa dyan, moto na yan, pag ganyan. Yan, dyan poste na yan, dyan yung motor papunta dyan, punta doon. Ayun ang sa ano kanya mga Franstar, yung tinuro, yan po yung panoramic farm. So ang panoramic farm ay nagsimula no 2016, pero that time ay hindi pa siya hindi pa compulsory na may guide, pero may entrance na. Pagdating ng 2018 ano na siya, compulsory na may guide hanggang ngayon. Yun po. So yun, so yung binablog ko nung nakaraan dyan po, lagpas po nun yung may malinis na yan doon tawid ay dyan po. Uy wow, yung ano, lawin mga Franstar, lawin na ibang kulay, kabang. Alright, ganda. So napakaganda dito mga Franstar. Kung may problema, pwede kayo magmuni-muni. Pagkatapos ng muni-muni ay magkaroon kayo ng problema. Ang ganda talaga, no? Yan. So nga pala mga Franstar, no? Dito na tayo nag-vlog. So yay! Kala ko si Kuya Ina. So okay na yung restaurant natin. Okay na yung restaurant natin. Sabi na, layo na ako area. Dito na yung restaurant natin. Pakita ko sa inyo mga kapatid. Ha? Wala nang bawal. Alright. So okay na mga pasta, na-register na yung motor natin. Yan. Ito na yung bago.
Ayan, bagong restaurant natin. So wala na tayong problema kung papunta na tayo ng Manila, napaka smooth na. Kasi alam naman natin pag ngayon ay wala kang experang lang ano restaurant motor mo automatic dali ka, lalo na pag lisensya. Huwag yung ano mga prestar, kalimutan magpa-register sa inyong lisensya kasi napakahirap yun. Automatic kung wala kayong rehistro tapos expire ang lisensya nyo, expire ang restaurant ng motor mo, expire din yung lisensya nyo, automatic impound yung motor. Alright, so yung mga kaibigan ko mga prestar yan po si Jaime Pabricas. Asaan punta mo ngayon? Asaan mo ka? Baka. Naghanap baka. Lugboy ng baka, pagkain ng baka. Pagkain ng baka. Lugboy ng baka. Pila mo na yung baka? Ilang piraso baka mo? Sara. Ay, sara. Inahin? Inahin. Inahin mga ka-Prostar, no? Wow, ganda talaga dito. Sagas Arnel. Right, good morning mga ka-Prostar. So, continues to sa ating vlog kahapon. Pag-rehistro. So, magpakain muna tayo sa ating baboy mga ka-Prostar. Namnamin ko muna at pag-alaga sa aking mga baboy dahil malapit na ako. Mga ilang araw na lang pupunta na ako ng Bukana. So yun, pagkain ako mga Prostar. Dinagdag ko na lang to. So marami akong sasabihin sa inyo mga Prostar, no, regarding sa pag-alaga sa ating mga baboy. So unang-una, bago kayo mag-alaga ng baboy ay magpagawa muna kayo ng kulungan. Kulungan na magandang klase. Hindi naman total yung magandang klase. Katulad nito, pwede na rin ito mga Prostar. Ayan. At least malinis. Naka-ready ang mga tubig. Katulad yan. May gripo. Kasi yung baboy pag once na hindi malinis ay kalimitan nagkakasakit. Kasi madaling madapuan ng germs. Ika nga. So itong mga presyo mga baboy na to ay isang buwan na to simula nung pagkuha na pagbili namin doon sa inahin, isang buwan na yun. Yun una, kung gusto talaga niyang mabilis lumaki kasi mga ganitong baboy ay may lahi ito, mga Durox, mga large white. So Pedrolac feeds talaga, Pedrolac or Bimig. So unang anuhin nyo pagbuha talaga ng baboy ay yung Boster milk na pang baboy. Tapos pagkatapos noon mga 15 to ang pinaka maximum talaga dyan ayon sa aking nakakalat ng mga impormasyon, 15 to 30 days pre-starter. Ito pinaabot ko muna ng kulang-kulang isang buwan bago ko nag-starter. Pre-starter muna. Yan. Pagkatapos ay grower. Minimum tag isang sako sa isang baboy. Yan talaga ang the best kasi sa mga baboy nasa mga apat na sako. Abutan na ng yan. Sa isang baboy, 4 na sako hanggang may binta na or sumubra. Depende na sa inyo yung mga kapastar, no? Ayan, yan yung mga tips ko sa inyo mga kapastar. Tulad nito, kailangan, rin sa pagpakain ng baboy, yun ang tawag ng, kailangan, yung, talaga, busugin mo talaga sa mga kapastar hanggang magsawa. May pang technique yan. Ito, wala pang isang buwan to, simula pagkuha. 20 days. Yan, mga 20 days. Ayan. Yan ang diskarte ng mga kabanta. Kahit ganito lang kataas, basta marami ng mga punong kahoy, okay lang din yan. Huwag mo masyadong mainit ang pwesto. Ang ganda nyo mga ganito, mga lilim-lilim. Dito kasi may mga puno ng mga niyog. Huwag mo rin ipasindro. Lis-lis lang mga kabanta. Kasi pag matanggal yung mga na yan, tatama. Yan, hindi masyado. Yan. Medyo malamig-lamig na area. Number 1 talaga tubig mga Prostar. Tsaka sa isang araw painumin mo ng tubig mga siguro mga 4 na bisis or 5. Magandang na yan. Magandang na yan.
Mabilis lumaki yung mga baboy pag alaga sa tubig. Importante yung mga sa tubig talaga, huwag yung kalimutan tubig. Kasi kung magpainom lang kayo na pagpakain lang 2 beses, mukhang mahina. Importante tubig, o kaya yung yung merong gagalawin lang niya, parang kakainin lang. Ayan, mag-install pa ako nito sa akin. Yan yung mayroon ako doon sa kabila. Meron akong 2 doon, kinawa. Yung isa ay pinaiay ko na. Tsaka huwag kayong maniwala doon mga Franstar na yung iay mabilis maglanday. Yung hindi na manganganak, hindi po totoo yan. Kasi marami akong nakausap, yung mga malalaking mga farm, talagang iay sa kanila kasi malalaking butakal. Hindi na nila iay lang. At saka ang siguraduhin lang pagkatapos mga anak ay injeksyonan na para yung sa ilalim nila ay hindi kasi nagagasgas yung mga mattress nun eh. Meron pang injeksyon. Kalimutan ko na ng pangalan, basta kung saan kayo bibili ng mga fish, pwede nyo may itanong mga Franstar. Yan, marami kayong malalaman dun. Kasi yung kadalasan sa nagbibinta ng mga pizza ay mga marurunong na yun, at saka iba yung mga galing ng farm, mga technician. Kaya gayon. Ito, kasi sa baboy kayo mga Franstar, simula nag-alaga ako mga 3,000, 2,000, pinakamahina yung 2 to 3,000. Kadalasan talaga 4, 5, meron sa pag 6. Depende rin sa baboy yung mabilis lumaki. Ayan. Pag ang baboy mo ay umabot ng 4 kulang-kulang 4 months, mga 3 kalahati, umabot na yan ng 100 kilos, ay malaking kikitain mo na yan mga Franstar pag mga ganong baboy. Kaya yan, ang pagpakain ko sa baboy ay umagat hapon lang. Sa mga maliliit pa, alalayan ko ng mga tanghalian. Pero kung mag-start ka ng pre-starter, pag booster, yan, paano yan, papunta, kailangan pakainin mo sa 3 beses isang araw. Pero kung mag pre-starter ka na, yan, umagat hapon na lang, basta busugin mo lang ng busugin, katulad yan, busog na busog talaga. Yan lang diskarte dyan mga basta. Kasi simula talaga nag-alaga ko ng baboy, kikita ka talaga, basta feeds. Feeds lang pakain mo. Pwede rin yung mga yung native pig, kaso lang matarbaho yung mga Franstar. Kasi mga bani, mga kangkong, kukuha-kuha ka, okay lang naman din yan. Basta mayroon ka naka-reading tanim, parang wala nang problema. Pagdating ng time, mayroon kang alalagaan. Yan. Ayun na ako mga Franstar. Yan. Kailangan kasi pagkatapos ng kainumin nyo yan. Kasi pag-condition ng tubig nila. Kung makainin nila na, sigurado bustik na yung mga Franstar. Ayan o. Yes. 1 month simula ng binila namin. Yan ang mga content mga Franstar kung ano ka, kung mag-alaga ka ng baboy. Ito medyo mahihinang klase ka lang daw mga Franstar kasi sa 2.5 lang kasi bawat isa nito. Itong mga puti ay 3.5. Ito naman pag 2.8. Ayan. Medyo mura-mura ngayon ang baboy dito sa amin kasi napakaraming nag-alaga at the same time ay mura ngayon dahil taghirap. Kasi alam niyo naman sa probinsya pag mga ganito ay taghirap. Di katulad sa Manila na continuous yung trabaho dito kasi umaasa sa ani sa palay saka sa mga saging. Hindi rin lahat ay merong mga tanim ng mga saging. Andron kadalasan talaga palay. At taghirap niya ngayon kasi pag mga June, July ay yan, tag-enroll. Saka yung mga tao dito hindi monthly ang sahod, kaya yun, makaranas ka talaga ng hirap. Di katulad sa Manila kasi naranasan ko na talaga mga Franstar sa Manila. Continuous continuous yung mo dun, yung sahod mo. Basta sumahod ka lang doon ng mga 30,000 ay medyo
okay na yung ano mo doon, buhay. Tapos depende lang din sa anak. At saka depende rin sa pagbabudget. Yan. Alright. Saka kailangan din may ganito ka mga kapransa. Yung pusit ba? Ganito. Pag may mga ganito, hindi na mahirap maglinis. Hindi na mahirap maglinis. Ayan o. Gusto na sila naliligo-ligo mga pastor, kaya ganado na. Pag yung baboy nyo ay alaga sa ligo ay yan, sigurado ka dyan. Mabilis lumaki. Alright mga Prastars, so bago natin tapusin natin video, thank you sa patuloy nyo pagsuporta sa ating channel. Kahit matagal lang po tayo hindi nakapag-vlog ay nandyan pa rin kayo, kaya maraming salamat at I love you all po sa inyo. So mayroon nagpa-search out dito, ay basahin po natin mga Prastars kasi nakahiya naman po hindi basahin. Okay, shout out kay Jellical, kay Villarta Official, kay taga Bohol ako, shout out. F-Shot, shout out, taga Bohol din to. Army Tagli, shout out. At Memoriado TV, shout out. Alvin Kahe, shout out. Ray Cloma, shout out. John Mike Kaa, shout out. Jidge Official, shout out. Kuya O Official, shout out sa'yo Kuya O. At Antoinette Amuja, shout out po sa inyo. Yan, thank you very much. At maraming salamat at shout out kay Mamilita Bishop Padilla at kay Ma'am Fingers Honey, kay paring Hawaii. Yan. At kay Idol Zapper Sniper. Yan, shout out din sa lahat ng FW sa ibang bansa. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroon. So hanggang dito natin vlog. See you next vlog. Bye.